Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rico. Taong 1982, Ilocos Norte. Namana ni Rico ang nakaugalian ng yumaong ama, ang kumupkop ng ligaw na aso. Subalit hindi nagtatagal ang mga ito. Paglipas ng buwan, isa-isang namamatay. Nang maging sunod-sunod ang kaganapan, naisipan ng binata na tumigil. Dahil kapag nasa pangangalaga niya, kamatayan lang din ang hahantungan. Naisip na baka hindi para sa kanya ang bagay na ito. Taon din ang lumipas magmula ng huminto sa pagkupkop. Hanggang isang gabi, habang pauwi galing bayan, may nakasalubong na asong gubat sa daan. Sugatan, malubha ang lagay. Walang pagdadalawang isip na dinala sa tahanan. Nanguha ng halamang gamot na makikita lang sa bakuran. Dagta ng malunggay at hagonoy ay pinagsama. Maayos na binendahan ng malinis na tela. Pinagpahinga pagkatapos. Kinabukasan maagang gumising si Rico. Naganda ng agahan para sa aso. Sinuway siya ng ina dahil daig pa ang bata sa pag-alaga ng aso. Biniro pa siya nito na mag-asawa na lamang para literal na bata ang asikasuin. Pasimpleng sinambit ang pangalan ng kapitbahay na pinaghihinalaang aswang. Nay, magdahan-dahan naman kayo sa pagsasalita, mamaya marinig ka niyan eh. May kakalampag na naman sa bubong mamayang gabi. Mapapahamak tayo niyan eh. Wika ni Rico. Ay susubukan lang niya. Magiging lechon talaga yan. Teka, aba, asong gubat yan sira ulong to. Sa ilang ulit mong pag-uwi ng aso, yang mabangis pa. Hindi ka ba nag-iisip? Ngayon bait-baitan pa yan kasi may sugat. Sa sandaling gumaling yan, ikaw ang unang lalapain. Mabuti lang sana kung ikaw eh. Paano kung ako mauna? Mumultuhin talaga kita. Wika ni Nanay Mildred. Grabe ka naman na sumobra naman yata yung reaksyon niyo. Nararamdaman ko mabait ang asong to. Hindi dahil kilala bilang mabangis at mapangasang asong gubat, masama na kagad ang lahat. Hindi naman ganun lahat, Nay. Hayaan nyo, tuturuan ko ng mabuting asal para hindi tayo atakihin. Ewan ko sa'yo, Rico. Bahala ka sa buhay mo. Basta hindi ako nagkulang sa paalala. O siya, kailangan ko nang umalis. Mauhuli ako sa misa. Ipagdadasal ko na lang na maging mabait ang asong yan, kagaya ng sinasabi mo. Hinatid ni Rico ang ina patungo sa sakayan. Pagbalik ng tahanan, mula sa malayo natanaw ang aso na gumagalaw. Natuwa sa pag-aakalang magaling na, pero laking gulat nang makalapit. Nakahandusay muli sa sulok. Mahina na ang buong katawan. Kamot ulong napailing. Pinagpalagay na lamang na namamalikmata. Nanatili sa pangalaga ni Rico ang aso hanggang sa mga sumunod na linggo. Nakakalakad na ito. Nakakagalaw. Ganado sa pagkain at malakas uminom. Pinangalanan niya ito bilang Soro. Naaliw ang binata dahil sa tuwing tatawagin, aangat ang ulo at kakawag ang buntot. Dahan-dahang tinuruan kung paanong kumilos nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagka-agresibo. Habang tumatagal, unti-unting natututo. Maging si Nanay Mildred pinuri ang ugali ng aso. Binawi ang sinabi tungkol dito. Mauutusan kung minsan. Hindi na kailangan pagsabihan. Ginagawa ang nakasanayang utos na parabang may sariling pag-iisip. Kapag aalis si Rico, mag-aabang ito sa pintuan. Sasalubong kapag nakita siyang papalapit. Ganon din kay Nanay Mildred. Alisto ito kapag may taong aaligid sa tahanan. Marami rin kasing inaalaga ang hayop si Rico. Hindi maiwasang pagkainteresan ng magnanakaw.
hahabulin hanggang maitaboy palayo. Kahit ang mga dumaraan ay nagtatanda, magmamadali sa paglakad sa takot na matawla ng aso. Malakas itong kumahol, pati ang kaluluwang tulog ay magigising. Rico, nakausap ko na si paring Irne sa tubaan. Binanggit niya si Soro. Kung pwede ba talian dahil sa tuwing dadaan siya ng 10 oras o hindi kaya madaling araw mula sa pangingisda, titindig ang balahibo sa tahol ng aso. Kawawang matanda nagsumbong. Hanggang tao lang naman si Soro eh. May bakod naman tayo kaya hindi siya makakalabas. Sa susunod na tayo kabahan kapag may ginawa siyang masama. Dahil hindi papalampasin ni Soro kapag nagkataon. Ilang beses na siyang nakarinig mula sa mga kapitbahay na itali ang aso. Subalit maigpit siyang humihindi. Dahil para sa kanya, pagmamalupit ito sa mga hayop, walang sino mang dapat nakatali. Lumipas ang mga araw, may napapansin si Rico sa aso. Kung minsan pakiramdam niya, tao ito lalo na kapag kinakausap. Iiling, tatango, mahinang tatahol, na para bang sumasagot. May hapon na nakatanaw ito malapit sa bakod. Nakatayo, 2 paa lamang ang nakaapak sa lupa. Parang estatwa ang lagay dahil sa loob ng ilang minuto hindi gumagalaw. May pagkakataon pa na namamalikmata. Figura ng bata ang nakikita. Hindi magawang baliwalain lalo na ng masaksiyan ang kaganapan ng isang gabi. Naalimpungatan sa ingay ng alulong. Pagsilip sa labas, may aswang na nagtatago sa kakawyan. Hindi matahimik si Soro. Sumugod doon. Tulala si Rico nang makarating. Lumusot ang aso sa matitibay na bakod. Hindi alam kung gaano katagal sa ganong sitwasyon. Namalayan na lamang na bumalik na ang aso. Lumusot sa bakod. Matatanggap na Rico kung tumalon. May abilidad ang aso na tumalon ng mataas. Pero ang lumusot, hindi kapanipaniwala para sa kanya. Kakagaling siya sa pagtulog, pero siguradong hindi nananaginip. Kinabukasan nilapitan niya si Soro. Tinitigang mabuti sa mata subalit walang mabanaag na kakaiba. Sinuri ang katawan. Pinakinggan ang pintig ng puso. Ano man ang gawin walang mahanap na kakaiba. Sinita na lamang siya ni Nanay Mildred. Baliw ka ba, Rico? Ano ginagawa mo sa aso? Tinitignan ko lang ho kung aso ba talaga eh. Nay, wala ba kayo napapansin na kakaiba kay Soro? Ako kasi meron eh. Sigurado ako na totoong nakita ko. Pinaliwanag na Rico ang lahat. Subalit pinagtawanan lamang siya ng ina. Hindi to kumbinsido sa sinasabi niya. Dahil dito, napabuntong hininga ang binata. Nang mga sumunod na araw bigla na lang nanghina si Soro. Maghapong nakaiga. Ayaw kumain. Ayaw uminom. Sa gabi naman hindi mapakali. Biglang tatahol. Aalulong ng walang dahilan. Naging malikot pa sa kinalalagyan kaya naperwisyo ang mag-ina. Hindi rin sila makapagpahinga ng maayos sa pag-aalala. Kinabukasan, naganda para dalhin sa manggagamot. Subalit lalong tatahol ang aso. Walang tigil. Nang maunawaan hindi na tinuloy ang pagpunta sa manggagamot. Palala ng palala ang kondisyon. Kaya naman kung kani-kanino na nagtanong, humingi ng payo. Ginawa ang lahat subalit wala pa ring pagbabago. Hanggang isang hating gabi habang binabantayan, bigla itong tumitig sa kanya. Inilabas ang dila. Nagmamadali sa pagkuha ng tubig si Rico. Uminom ang aso. Pagkatapos nakita ang pangil sa loob ng timba. Matulis. Matigas. Aabot sa 2 pulgada. Nagtaka dahil ilang beses nang nakita ang mga ngipin. Ngayon lang nalaman na merong ganong kahabang pangil. Gayon pa man ay itinabi niya ito.
Kinabukasan bumalik ang sigla ng aso, aktibo at puno ng enerhiya. Natuwa naman si Rico at Nanay Mildred, nabura ang pag-aalala. Parang tao din pala ang mga asong gubat na no? Nawalan ng sigla nung nakaraan. Parang masakit lang yata yung pangil niya. Parang masakit yung ngipin. Malamang pare-pareho tayong may buhay eh. Hindi nalalayo ang sitwasyon ng hayop sa ating mga tao. O siya, sige na. Isama mo na si Zoro sa pangahoy para may bantay ka kapag sumot sa masukal na kagubatan. Huwag magpagabi ha. Umuwi bago magtakip silim. Mag-ingat ka. Dumiretso si Rico sa masukal na bahagi habang abala sa pamumutol ng patay na puno. Ang aso naman ay nagmatsyag sa paligid. Mabilis umikot ang orasan. Huli na nang namalayan ang kadiliman. Nagpahinga muna sandali. Hindi napansin ng binata ang pag-idlip. Naalimpungatan sa ingay ng tahol. Pagmulat otomatikong nagkubli nang makita ang dalawang figura ng aswang. Kilala ang isa. Ito ang kapitbahay. Bukod sa mga ito, napako ang tingin kay Zoro. Tila ba lumalabas ang bangis. Walang pagdadalawang isip sinugod ang mga ito. Kagad tinumba ang isa. Binalingan ang isa pa subalit nakatakas. Gayunpaman sa atake ng aso, sigurado ang binata na nagtamo ng sugat. Dumagdag sa pagtataka ni Rico ang kilos ng aso. Nang mapansin na nakatitig siya, bumalik sa pagiging maamo. Kumakawag ang buntot na lumapit. Nang haplusin ng likuran, tila may boltaheng lumalabas sa katawan nito. Mainit, puno ng enerhiya. Nang dumako ng tingin sa kanalalagyan ng aswang, hindi maiwasan ang pagtatanong. Sino ba namang mag-aakala na matatalo ng aso ang isang halimaw? Sa takot na bumalik ang aswang, nagmamadali sa pag-alis si Rico. Hindi nagawang bitbitin ng lahat ng pinutol na kahoy. Pagbaba ng kabundukan ng lamig ang mga paa nang makita ang aswang. Gayunpaman ay kampante siya na hindi ito gagawa ng masama. Hanggang sa nabaling ang atensyon niya ng pagalitan ng ina. 10 oras nang muling masaksiyan ang kakaibang kilos ng aso. Umaalulong sabay takbo. Masyadong matulin na kahit ang nakaharang na bakod at puno sa unahan ay nagawang tumagos. Para itong kaluluwa na pasimpleng lumulusot sa matitigas na bagay. Pinukaw ni Rico si Nanay Mildred. Pinaliwanag ang nangyari sa nagdaang gabi at sa kakahuyan. Ayaw maniwala subalit nang bumalik si Zoro. 2 silang saksi sa abilidad nito. Nahimatay ang matanda. Nang may masmasan, nagdalawang isip na lumapit sa aso. Rico, mag-usap nga tayo. Saan mo ba talaga napulot ang asong yan? Ang nakita ko kagabi hindi aso. Baka mamaya aswang yan eh. Kaya nagagawa ang ganong bagay. Ang mabuti pa, i-dispatcha mo yan. Naisip ko na rin yan pero sa kabilang banda malaki ang tulong ni Zoro. May aswang sa kakahuyan kagabi. Siya ang nagtaboy kaya hindi ako napahamak. Pag uwi namin, may sumunod na aswang. Siya pa rin ang nagpalis. Nay, magiging bantay natin ang aso laban sa mga limaw. Alam mo naman na may kapitbahay tayo dyan, no? Sigurado ko na isa siya sa umatake kagabi. Napabuntong hininga ang ina. Matapos ang pangungumbinse ni Rico, hinayaan siya nitong manatili sa tahanan ang aso. Sa mga sumunod na araw lumala ang sitwasyon. Gabi-gabi ay may nagpaparamdam. Bagaman alisto si Zoro, hindi pa rin maiwasang kabahan. Sa puntong ito may napansin ang binata. Nang masipat ang itinabing pangil, hindi makapaniwala sa natuklasan. Nagiinit na parabang umaapaw ang enerhiya. Nabaling din ang pansin ng humiyaw ang aso. May nagtulak sa binata na puntahan nito. Naabutang nakahandusay. Malubha ang sugat sa tiyan.
Hindi malaman ni Rico pero nabuhay ang galit sa kaloob-looban. Walang ideya sa ginawa. Paulit-ulit na inatake ang aswang. Kagad niyang binitawan ang kahoy na ginamit sa pagsaksak. Binuhat si Zoro at inuwi. Balisa habang nagdidikdik ng malunggay at hagonoy. Maging si Nanay Mildred ay napapaiyak sa tabi. Subalit hindi tumalab ang mano-manong gamutan. Umabot sa punto na naghihingalo. Sa bingit ng kamatayan, sumagi sa isip na Rico ang pangil. Dinukot mula sa bulsa. Ibinabad sa tubig at pinainom sa aso. Makaraan ng ilang saglit. Lumiwanag ang mukha nito kaya nakahinga ang mag-ina. Sa nangyari, nahulog sa malalim na pag-iisip ang binata. Ilang oras nang nakatitig sa pangil at kay Zoro na natutulog sa tabi. Binalikan ang questionableng galaw ng nakaraan. Walang ibang maisip kung hindi hiwaga. Napailing. Sumasakit ang ulo sa samot-saring iniisip. Kasalukuyang nagbubunot ng damo sa bakuran nang masepat si Donna. Malawak ang ngiti. Gayunpaman hindi nagpalinlang si Rico. Kinilala ang pamilya ng dalaga bilang aswang. Maituturing pa na swerte dahil ilang beses niya nang nakita na nag-aanyong aswang. Kaya anuman ang pangaakit ay hindi siya madadala. Nawala rin si Donna nang tumahol ang aso. Nagtaka ang binata kung bakit buhay ang dalaga hanggang sa ngayon. Sigurado siya, napas lang ito nung nakaraan. Sa tindahan ng tuba, nakausap ni Rico ang may-ari na dati nang nakaengkwentro ng aswang. Nalinawan ang binata sa istorya nito. Hindi basta-basta namamatay ang aswang, maliban na lamang kung biyasa ang pumaslang o naipasa ang sumpa. Pag-uwi ng tahanan, natanaw sa hindi kalayuan si Donna. Hindi maunawaan ni Rico kung ano ang sadya nito. Gayunpaman, hindi na lang din pinansin. Pagsapit ng gabi maingay si Zoro, hindi mapakali sa higaan si Nanay Mildred. Iba na rin ang pakiramdam ni Rico sa paligid. Pagsilip sa labas, nakarap sa kakawyan ng aso, hindi matigil sa pagtahol. Ilang sandali pa sumugod ito. Mula doon tanaw ng binata ang figura ng aswang. Hinayaan ng alaga na turuan ng leksyon ang mapangahas na halimaw. Hindi naglaon. Bumalik ito. Batay sa kilos hindi napatay ang nilalang. Gayunpaman ipinagpasalamat na walang nangyari. Rico, grabe ang pakiramdam ko kagabi. Parang may gustong pumatay sa akin. May sumasakal na ewan, hindi ko maintindihan. Kinapos ako ng hininga. Mabuti na lang natigil nung lumapit ka. Naalala ni Rico ang pagpasok ng silid nang mapansin ang kalagayan ng ina kagabi. Bitbit ang pangil ng aso ng mga sandaling yun. Matapos marinig ang sinabi ni Nanay Mildred, kumbinsido ang binata na may kakayahan ng pangil. Kinausap ang aso tungkol dito. Bagaman walang nakuwang sagot, sigurado si Rico sa naisip. Nang magkaroon ng ideya, sinubukan ang kakayahan nito. Pero bago ang lahat, taimtim na nagdasal sa pangil. Proteksyon ang hiling. Nang maglaon para bang pinaunlakan ng kalangitan ang nais mangyari, nagparamdam muli ang aswang. Sinita ang aso sa pagtahol. Nasa unahan si Donna. Sinabihan ng binata ang alaga na hayaan siyang makipag-usap dito. Oras na pero nasa labas ka pa. Ano bang sadya mo? Yung aso mo. Ayoko sa aso mo. Ilayo mo siya sa lugar na to. Natatakot ka ba sa asong gubat? Dahil ba alam ng hayop kung ano ka talaga? Huwag nang pabain ng usapan. Ilayo mo ang aso. Wala akong pakialam kung saan mo siya dadalhin. Dumako ang tingin ni Rico sa braso at leg ng dalaga. Makikita ang bakas ng kalmot. Hindi ko lang din maunawaan
kung bakit binabalandra mo sa akin kung sino ka talaga. Hindi ka ba natatakot na ipagkalat ko na isa kang aswang? Usap-usapan na yan magmula pa ng bata ako. Pero ano? Wala namang naglakas ng loob na kausapin kami ah. Hanggang salita lang naman sila. Walang matibay na patunay. Sa ngayon ikaw pa lang ah. Pero duda ko na gagawin mong magbanta. Idispatcha mo ang aso. Titigilan ko ang nanay mo. Naalerto si Rico nang banggitin nito ang ina. Nang makita ang kahinaan, pinagtawanan ni Donna. Gayunpaman hindi natinag ang binata. Hindi ba dapat misteryoso ang kilos ng kagaya mong aswang? Hindi ba dapat tinatago ang tunay na pagkatao? Nga din ako sa iyo ha. Sa bibig mo mismo nang gagaling kung ano ka talaga. Gusto mong ilayo ko ang aso dahil natatakot ka na baka pagtagal siya ang papatay sa iyo. Huwag mong ipagkaila, halata na sa galaw mo. Pasalamat ka, hindi ka tinuluyan. Hinayaan ka pang mabuhay. Nagbago ang reaksyon ni Donna. Akmang susugod na sana pero umatras ng lumitaw ang aso. Naglaho sa dilim bago maabutan ng sakmal. Nakainga si Rico nang umalis ang dalaga. Gayunpaman hindi makapaniwala sa naging usapan. Nagawa nitong itago ang katauhan sa iba. Subalit sa kanya, diretsang pinakita kung sino siya talaga. Naguguluhan na baka isa itong banta. Nang maalala ang sinabi ng tungkol sa ina, nagmamadali sa pagsuri, napawi ang pag-aalala ng makitang natutulog. Magmula sa pag-uusap nila ni Donna, hindi na umalis ng tahanan ang binata. Binabantayang maigi si Nanay Mildred. Kinausap si Soro na magmasid sa paligid. Nanatiling alerto sa lahat ng oras. Sa kabutiang palad, tumigil na rin sa pagpaparamdam si Donna. Pinagpalagay na lamang ni Rico na nadaan ito sa usapan nung nakaraan. Tuluyang napanatag ng malaman na umalis sa lugar ang dalaga. Ang tahanan nito ay dali-daling giniba ng mga tambay na sila ding nagpalaganap ng usap-usapan na isa itong aswang. Para kay Rico, mainam na ang ganun dahil wala nang babalikan ng aswang. Balik sa normal ang takbo ng buhay. Abala sa paghahanap ng pagkakakitaan. Pangangahoy ang inatupag na Rico. Paglalako ng gulay naman ang inasikaso ni Nanay Mildred. Inutusan niya si Soro na sa ina sumama. Sinadya upang may magbantay. Kahit wala na si Donna sa lugar, hindi pa rin maiwasang kabahan. Kay Rico naman, ang pangil ng aso ang kasakasama sa pagsusuot sa kagubatan upang mangahoy. Isang araw hindi na malayang napahaba ang pag-idlip. Gabi na nang mapagtanto. Nagmamadali sa pag-uwi. Subalit sa daanan pa lamang ay may nag-aabang na. Unang tingin ay hubog ng tao. Sunod na sulyap, anyong aso. Nag-iinit na rin ang pag-angil na naging hudyat ng panganib. Hindi nagtagal lumitaw ito sa harapan. Napalunok ang binata nang makita ang wangis. Nakakakilabot ang itsura. Pinaghalong hayop at tao. Ang mga kuko at matutulis na ngipin ay nakahanda na sa pagsunggab. Hindi naglaon ay sumugod ito. Gulat si Rico dahil pagtingin katabi na ang halimaw. Mabuti na lang nakailag bago pa makalmot. Hindi rin maunawaan ng binata kung ano ang nangyari sa sarili. Parang may sumanib na manunugis. Bumunot ng itak. Sinabayan ang bangis ng aswang. Sa kabila ng pagtataka sa sariling galaw, tumatak pa rin sa isip ang mga kaganapan. Sa bawat hagupit ng talim, nagtamo ng sugat ang kalaban. Hindi nagtagal napansin na lang na bumulagta na ito. Impit na sumisigaw, humihingi ng saklolo. Naging alerto ang binata nang marinig ang mabilis na yabag. Hindi lang isa kung hindi marami.
Nagmamadali sa pagtakbo ng matanaw sa unahan ang mga asong gubat. Walang lingon na lumayo si Rico pero huminto nang mapansing hindi siya sinundan. Pagbalik ng tingin sa kinalalagyan ng aswang, ito ang pinagtiestahan ng mga asong gubat. Kinilabutan habang pinapanood ang paggutay-gutay ng katawan. Nang lumingon ng isa, lumayo na ang binata. Hingal na nakarating ng tahanan, kagad kinuha sa bulsa ang pangil ng aso. Walang hanggan ang pagpapasalamat. Niyakap si Zoro nang sumalubong ito. Pinaliwanag sa ina ang mga kaganapan. Tumutol ito sa ginawa niya kahit nakaligtas sa huli. Pero wag kang magpapakampante. Kahit na may kakayahan ng pangil na yan, hindi natin mahuhulaan ang mangyayari sa susunod. Tumigil ka na lang din muna sa pangahoy. Ikaw naman, alam mo nang madalas dinudumog ng aswang ang gubat na yon. Doon ka pa talaga nagpunta. Hindi mo yata narinig ang kwento ng kapitbahay. Kahit may katagalan, nananatili ang katotohanan na may aswang doon. Marami kasing patay na kaaway doon eh. At saka, sa gabi lang naman napapadpad ang aswang. Nagkataon lang na napahaba ang pag-idlip ko, kaya inabutan ng dilim. Huwag mo kong binibigyan ng ganyang rason. Basta, huwag ka nang bumalik doon. Diyan ka na lang sa tabi-tabi. Kahit papano, makakakuha ka ng panggatong. Tumango na lamang si Rico para mapanatag ang ina. Nagbilin pa ito na itago ang pangil. Naisip na baka kaya nagpapakita ang aswang dahil sa bagay na ito. Dahil dito, hindi maiwasang mapaisip ng binata at upang malinawan, pinuntahan ng tubaan para magtanong kay Mang Felipe. Hindi talaga ako may personal na karanasan tungkol sa mutya at anting-anting. Pero may narinig akong kwento mula mismo sa isang antingero. May pagkakataon na kusang iiwas ang mga nilalang sa may tangan. Minsan naman, sila ang naghahabol para wasakin ang gamit. Malaking banta ito sa kanilang buhay kaya ganon. Nalinawan si Rico. Nahati ang isipan sa dalawang bagay. Una, sa posibilidad na kaya napapadalas ang pag-inkwentro ng aswang ay dahil gustong makuha ang mutya. Pangalawa, nagkataon lang ang lahat. Alin man dito, isa ang naisip na solusyon ng binata at katulad ng inaasahan, tutol si Nanay Mildred. Nahihibang ka ba, Rico? Hindi kita inalagaan para ilagay ang utak sa talampakan. Hindi ka ba nag-iisip? Mutya ang hawak mo, tapos aswang ang kalaban. Sa tingin mo ba, Diyos yang pangil na yan. Kapag namatay ka, mabubuhay ka uli. Ang santo nga, bihirang maghimala. Yan pa kayang suot mo. May punto ka na eh. Pero nandito na sa akin eh. Bakit hindi ko nalang pangatawanan? Hindi ba? Malay mo, ako pa ang katakutan ng mga aswang dahil dito sa pangil ni Zoro. Tumigil ka. Matatamaan ka talaga sa akin. Napabuntong hininga si Rico. Nauunawaan niya ang ina. Subalit mas matimbang sa kanya ang naisip. Tutol man nito, pinagpatuloy pa rin ang plano. Araw-araw na nagdarasal, katabi pa ang aso sa tuwing gagawin. Sinunod ang impormasyong nakuha kay Mang Felipe. Pinapakain ng dasal ang pangil. Sa gabi naman, kaunting senyales lang na may aswang. Magmamadali sa paglabas ang binata. Magkasama sila ni Zoro sa bawat operasyon. Sa puntong ito, napapailing na lang si Rico ng masepat si Donna. Umaaligid sa tahanan na merong buntis. Sa paggapang nito papunta sa silong, inunahan ng binata. Kinaladkad palayo sa lugar at dinala sa talayban. Walang salita. Diretso bakbakan. Hindi nakapalag si Donna ng pangil mismo ang sinaksak. Kagad binawian ng buhay. Sumunod naman si Zoro. Pinagfiestahan ang katawan ng aswang. Umalis ka nung binantaan kita, pero umaaligid lang pala sa tabi-tabi. Zoro,
Ngat-ngatin mo pati kaluluwa niyan. Naalerto ang binata makalipas ang ilang sandali. Umugong ang ingay ng mga asong gubat. Nag-uunahan sa paglapit. Alisto si Rico pero kagaya ng una, ang katawan ng aswang ang inatupag. Pinag-aagawan. Hinila patungo sa masukal na kakawyan. Hindi makapaniwalang napatitig kay Zoro. Wala mang makakapagsabi. Naiintindihan ng binata ang ibig sabihin ng lahat. Natuwa nang malaman na merong kakampi. Nagpatuloy ang lihim na operasyon. Paglipas ng buwan, meron na namang nagpaparamdam. Sa pagkakataong ito dyan lang sa malapit, may kapitbahay na naghihingalo. Siyang punterya ng halimaw. Nang masepat sa silong, inutusan ni Rico ang alaga na kaladkarin ito sa malayo. Hindi nakapalag ang aswang. Inunahan sa pagwakwak ng tiyan. Kahit noong nasa ganong kalagayan ay sinubukang manlaban. Nagawang tumayo kahit nakalabas ang bituka. Hindi na binigyan ng pagkakataon. Sinaksak ng binata gamit ang pangil ng aso. Bumulagta. Ilang sandali pa. Bumaba mula sa kabundukan ang grupo ng asong gubat. Pinagpiestahan ang katawan ng halimaw. Natawa na lamang si Rico habang nanonood. Kamakailan lang natatakot siya sa napapansin kay Zoro. Pero ngayon, isa na sa kasabwat sa pagtugis ng aswang. Nasundan ng nasundan ang mga kaganapan dahil ilang ulit nang umalis. Natunugan ni Nanay Mildred. Nag-abang ito isang gabi. Hindi magawang magsinungaling. Sermon hanggang umaga ang inabot na Rico at Zoro. Walang imik ang mag-amo. Nakayuko lamang habang pinapagalitan. Pinaliwanag na Rico ang nais mangyari. Hindi madaling makumbinse ang ina. Umabot sa punto na kinulong sila sa iisang kwarto. Parang preso, dinadalhan na lamang ng pagkain at inumin. Nang tumagal, lumambot din ang puso ng ina. Diyos ko, maisip ko palang nanlalamig na ako. Rico, bakit kailangang umabot sa ganito? Hindi ba pwedeng huwag kang pumasok sa gawain na may kinalaman sa aswa? Nakakabahala sa totoo lang. Anumang oras pwede kang masawi? Nanay, nauunawaan ko po ang pag-aalala niyo. Pero gusto ko lang samantalin ang pagkakataon na binayayaan ako ng ganitong gamit. Isa pa, wala ka pong dapat ipag-alala dahil kasama ko si Zoro at ang hindi mabilang na asong gubat. Kung makita mo lang kung gaano sila karami, mapapanatag ang kalooban ninyo. O siya. Basta, umuwi ka ng kompleto ang katawan at dugo. Malaman ko lang na may sugat ka. Etong si Zoro ang papalayasin ko. Tuwang-tuwa si Rico. Sa wakas na kumbinse ang ina. At dahil wala ng hadlang sa panunugis, pinangatawan ng mabuti ang tungkulin. Iba yung pag-iingat ang baon sa tuwing dadayo sa ibang lugar. Dagdag pa ang presensya ni Zoro para mapabilis ang pagtukoy ng kalaban. Lumipas pa ang panahon. Marami ang tinalong kalaban at umabot sa punto na kailangan ng mamaalam ni Zoro. Hindi pinigilan ni Rico dahil mapapansin na ang katandaan ng asong gubat. Hinatid niya sa gubat kung saan unang nakita. Pagkarating doon, nakabang ang grupo ng mga asong gubat. Bumigat ang kalooban nang titigan sa huling pagkakataon. Kumuway na lamang at hinatid ng tanaw. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Rico ang panunugis. 1 o 2 beses kada taon. Depende sa dami ng magpaparamdam. Subalit, magmula nang kumalat sa angkan ng mga aswang ang pangalan niya, iniiwasan ng mga ito na dumaan sa lugar na kanyang teritoryo. Natakot ang iba't ibang uri ng lahi ng aswang sa kanya. Tangan-tangan ni Rico ang isang mataas na uri ng gamit na mas kilala sa katawagan na pangil.
ng asong kubat. Nung sinuot yung marahuyo bracelet ng isa nating kabayan, na ospital kinabukasan yung nangungulam sa kanila. Nangyari yung patotoo mga kabayan during live stream natin. Isa sa mga kabayan natin yung nagpatunay sa bisa ng marahuyo. Nung una, medyo nagdududa pa sa bisa ng marahuyo natin pero nung napatunayan yung bisa, sobrang dami niyang message during live stream. Sobrang laki ng tiwala sa marahuyo bracelets natin. Biruin yun mga kabayan. Kinabukasan, na ospital kagad yung nangungulam sa kanila. Ang bisa kasi ng marahuyo bracelet natin ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa. Pero bakit na ospital kabayan kung pang depensa to? Nandito rin kasi yung rebuelta o sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. We have 2 colors available, glossy black and brown. Kung interesado kayo dito sa marahuyo bracelet natin, i-visit nyo lang yung shop ng Lika Merchandise or tignan kung may yellow basket dito. Kapag wala, pakisearch na lang Lika Merchandise kasi mabilis ma-out of stock to. Yan lamang mga kabayan, mag-ingat sa mga scammers.